Isa nga ang Rizal sa mga hinagupit ng habagat. Nasa Cainta ngayon si Hana T para sa kanyang live agenda report. Hana, kamusta na ang sitwasyon dyan? Pinky, nasa 3 ang kumpirmadong patay sa kasagsagan ng Bagyong Krising at ng habagat dito sa Cainta, Rizal. At sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad kung ang sanhiba ng kanilang pagkamatay ay may kaugnayan sa masamang panahon. At kaugnay niya, as of this hour, lagpas tuhod pa rin ang baha dito sa may Felix Avenue sa Cainta. At merong ibang portions ng kalsada na ito na katunayan ay umabot na sa lagpas bewang ang baha. At katapat yan ng mga sikat o kilalang village dito sa Cainta na matagal ng biktima ng matataas na baha. Isla Verde kung tawagin ng mga residente ang isang village dito sa Cainta, Rizal. Yan ay dahil tuwing rainy season, mapapasuong ka talaga sa baha dito sa Vista Verde. Sabi ng ilang mga residente dito sa Vista Verde, maswerte pa nga raw sila nang dumating itong si Krising at ang habagat dahil umabot lang hanggang bewang ang baha. Pero nitong mga nakaraang taon, lalo na sa mga nagdaang bagyo, pati si Bagyong Ondoy, umaabot lampas tao ang baha dito. Sa kabila niyan, sanay na si Orly sa taon-taong kalbaryo nila sa village. Sa tulong ng mga kasamahan, naisuong nila sa baha ang brand new na big bike niya. Mga malalaki at lumang tubo ang ginamit nila para makagawa ng bangka. Halos every year din talaga na. Laging ganun din. Katulad dito, halimbawa pag matapos din, pag wala ng ulan, kasi nga diba sabi may parating naman na bagyo. Depende yan. Oo, babalik. Nakabalik pa si Orly sa bahay nila. Ilang palapag kasi ito at sa ground floor lang daw umakyat ang tubig. Pero mas malala ang inabot ni Kurt. Kasama ang mga alagang pusa, lumikas sila mula Phase 1 at makikituloy muna sa kapatid na nasa kalapit na subdivision. Ang bewang doon sa street namin. Ang bewa. Okay na, nataas na yun. Mababasa, okay na yun. Ang Vista Verde, isa sa mga village na itinayo along the creek banks, dahilan para una sila sa mga bahain dito sa Cainta. Bahagi rin ito ng low-lying catch basin na bagsakan ng runoff mula sa Sierra Madre Mountains at upstream municipalities. Pinky, simula kaninang tanghali, lagpas 1,400 families o higit 5,000 individual na ang nasa evacuation centers dito sa Cainta at una na rin nagpa-deploy ng mga rescue trucks ang Cainta LGU para sa mga stranded na residente. Pinky. Hana, bukod sa pag-evacuate ng mga residente at yung deployment ng mga rescue trucks ng LGU dyan, ano bang siguro ibang ginagawa ng mga opisyal ng Cainta para makatulong naman sa paghupa ng baha? Pinky, naging operational yung ilang mga booster pump dito sa Cainta and we all know bahain talaga ang Cainta bilang isang municipality at isa dyan yung sa may Gate 3 bridge ng Vista Verde at ang tubig baha naman mula sa may Philinvest, Town and Country at iba pang mga kalapit na lugar ay dumaan din sa pump sa may A. Bonifacio Bridge papunta sa floodway ayon mismo sa Cainta LGU at tuloy din yung pagtatayo ng isa pang pump sa Greenland Corinthians area at floodgate sa San Francisco para maiwasan daw ang backflow ng tubig mula Manggahan floodgates. At ang prioridad ng Cainta LGU ngayon ay maiwasan yung matagalang pagbaha dito sa Cainta at sabi na rin ng ilang mga residente, after 3 days ay humuhupa na rin ang baha. Pinky. Sana nga ganyan ang mangyari dyan, Hana, kasi ang magiging problema kung magtuloy-tuloy ang ulan. Yan ang siguro na dapat natin talagang bantayan kasama syempre yung mga residente dyan. Dahil nga yung tatlo yung LPA na pinag-uusapan, isa dun sa LPA ay ganap na bagyo na, tinawag ng Andante. Mamaya meron tayong update sa Pag-asa. Pero kanina meron kang, masamang balita, meron ang tatlong nasawi dyan sa Rizal. Sabi mo nga, kailangan pang malaman if this is related to doon sa bagyo or dito sa habagat. Ana, alam mo ba kung saan nangyari yan?
Oo, Pinky. Actually, meron tayong mga report na natanggap na merong casualty na nangyari sa Antipolo City at yung isa naman ay sa Tanay, Rizal. Pero sabi ng mga pulis dito sa Region 4A, particularly sa Rizal, ay kino-confirm pa nila kung related ba talaga ito sa nangyaring habagat at typhoon o bagyong Krising. Dahil yung ilan naman doon ay sinabi meron daw nakitang bangkay sa isang lake o dam, pero hindi pa nila alam kung yan ba ay dahil nalunod o dahil sa kasagsagan ng overnight na pag-ulan kahapon at kagabi. So sabi naman ng Rizal Police, babalikan nila tayo tungkol doon sa official report kung ito bang tatlo ay kumpirmadong related sa nangyaring habagat. Balik sa iyo, Pinky. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan. Hannah T, nag-uulat ng live mula sa Cainta sa Rizal.